Naku, napakarami hong nakapansin kung paano makipag-usap itong si Auntie Claire dito kay Marcos Jr. sa social media. Ang ating mga nabasang komento, napakahaliparot daw ho niyang magsalita pagkakausap niya itong si Marcos Jr. At dito sa video na to, yarin lamang si Auntie Claire ang nagbibigay ng update sa kalagayan nitong si Marcos Jr. Siya ang nagpapaliwanag, hindi naman doktor. Tayo na ho ang sisintensya sa kanya kung ano ba sa tingin ng ordinaryong Pilipino ang lagay ngayon itong ating bangag na presidente. At dito sa video na to, pakinggan din ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez kung ano ang kanyang mga punto de vista kaugnay doon sa ika nga palitan ng mga mahang salita ng embahada ng China sa Pilipinas at nung ating mga palsipikadong senador na pinagtatanggol itong si Jay Tarriela na wala namang ginawa na nakikita nating makakabuti sa ugnayan ng dalawang bansa na to na merong pinagtatalunan. Diba? Ikaw tagapagsalita, dapat ang manguna sa iyo ang ipakita mo diplomasya, hindi paninira. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-rect na ho kagad tayo dito sa bidyong ipinalabas ng Presidential Communication Office. Kaugnay dito sa kung ano nga ba lagay nitong si Marcos Jr. Kaya natin ang ating mga kababayan ng humusga sa lagay nitong si BBM dahil sa mga nakalipas na panahon, alam natin na nangayayat yan. Pero itong lagay niya dito sa video na to, masasabi ho natin na para sa atin kahit hindi tayo doktor, hindi rin naman doktor itong si Auntie Claire, pero nagbibigay siya ng kanyang mga punto de vista. Magbigay na rin tayo ng punto de vista niya. Natin, kaugnay dito sa lagay nitong si Marcos Jr., ayaw nilang maglabas ng medical bulletin. O ayaw nilang pagsalitain yung mga doktor ni Marcos Jr. Ang gusto nila si Auntie Claire, hindi naman doktor yan. Hindi rin lang naman ho tayo doktor. Tayo ho mag-analisa kung anong lagay nitong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Pambihira. Bibidyo kita sir, laruin mo yung aso tapos bigla akong papasok sa eksena. Total cinema. Pambihira. Interview mo na lang sa adik. Interview na sa bangang na presidente. Scripted pa. Mga walang hiya kayo talaga. Anong name ng dog? Anong name ng dog? Dog. Anong name ng dog? Sir, sabihin mo yung name ng dog. Ang gulo mo. Ang landi. Ang pangalan niyo si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Hello, kaya anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin. Nandito na ako. Saan ka ba galing? Hira, anong klaseng boses yan? Ba't parang sinusundot yung pit mo? Hinahanap ka ba niya? Dito na ako. Pong, kamustahin? Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Ano yan? Yung antibiotics, dalas mo pag inom. Maganda yan sa katawan. Tuloy-tuloy lang pag-antibiotic mo, brad, ha? Ako na ngayon. Ako ang doktor ni Marcos Jr. dito sa video na to. Gawin mo siyang 7 times a day. Okay? Pagkasinghot mo ng pulburon, isang antibiotic para talaga solidong-solido dating, di ba? Sabayan mo na rin ng alak, yung whiskey tsaka brandy, wag mong kalimutan, okay? In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. Namayat po si Bangago, tingnan nyo. Hindi naman dati ganyan yung katawan yan. Ngayon ho talagang kitang-kita ang pamamayat ng kanyang katawan. With most of the cabinet, so I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang para rito, kailangan for a few days. Pambira, hindi pa siya sumasagot, Auntie Claire, ang OA mo naman. Di ba, hindi pa sumasagot ang amo mo kung ano yung namimiss niyang food.
Ang OA mo naman mag-react. Talagang kitang-kita ho yung itong si Auntie Claire. Ganito yung mga ano, ganito yung kinagagalitan ng mga ano, ang tawag dito, mga ano, kunyari, nasa ano kayo, nasa opisina, ganyan yung mga kinaiinisan, yung mga pasipsip. Meron nung ganyan. Mga dating nitong si Auntie Claire. Feeling ko itong si Auntie Claire kung sa opisina, pasipsip ito sa boss eh. Malamang dyan sa PCO, maraming galit dyan sa alin na yan. Feeling ko lang. Hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa. Pambihira, imbis na pinapanaginipan ho niya yung mapaganda ekonomiya ng ating bayan, di ba? Yung tipong matapos na itong usapin ng mga maanumalyang flood control para mainganyo yung mga investor na napapanaginipan ho niya pagkain, anak ng tokwa. Di ka lang masiba sa pulburon, pati sa steak pa. Ba pwede? Pilipinas talaga dito. Ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Ay na. Yung mga bagay-bagay na hindi trip ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di daw nag-i-stake yan sa sa Malacanang, ang gusto niyan. Dahil pera ng taong bayan ang ginagamit, gusto niya isang sabaw, isang ulam, tsaka kanin. Yan lang daw pagkain dyan sa diyan sa Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong si Marcos Jr., pinapanaginipan niya yung steak. Anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health. Anak lang tokwa, paano ka nagpapasalamat ka sa tao, pero yung mga comments sa social media, pinapanalangin na mawala ka na. Marami. Ano bang pinapasalamat mo? Yung galit na sambayan ng Pilipino na nakikita natin sa mga komento, sa mga post na about sa'yo, yun ba pinapasalamat mo? Wala pa akong nakitang komento na nakalagay na get well soon. Maliban na lang kay Auntie Claire at doon sa mga bayarang Talyanista at Ensaymada. Okay? At yung mga iba, yung mga iilang nabubudol nila mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Pero yung matinong utak na Pilipino na makita sa kalagayan mo, pinagtatawanan ka lang. Diba? Ang nababasa natin sa social media, ba't ang tagal naman? Diba? Yun ang nababasa natin, real talk. Ngayon, kung yung sentimiento na yan, pinagkikibit-balikat nyo, malaki ang problema nyo. Kasi hindi nyo hinaharap ang katotohanan. Yung reality on the ground, hindi nyo hinaharap yan. Yung mga nasa laylayan, yung mga ordinaryong Pilipino, kung papipiliin, gusto nila mawala ka na, sa totoo lang. Gusto nila pumalit na si VP Sara. Dahil nga napakapalpak ng trabaho mo dito sa bansa na to. Ikaw ang pinakapalpak na naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Saka pagka, yung legacy, di ba legacy? Anong legacy gusto ibalik nitong bangag na to? 3 taon na ho siya. Wala akong legacy na nangyari. Di ba yun talaga ang ini-aim niya kung bakit gusto nilang bumalik sa Malacanang para maibalik o maika nga yung nasirang pangalan ng kanyang ama mabawi yung dangal ng pamilya Marcos. Hindi siya mabawi kakarampot na nga lang yung mga naniniwala sa mga Marcos. Lalo pang naubos sa pagiging presidente mo. Pagpasok sa eksena nitong si Bangag, naubos ang pera. Kaming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary.
the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon, about 2 hours, a little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano ba. Anong pinag-aaralan nyo dyan sa meeting na yan? Paano nanakawin yung pera na sambayanan? Paano gagawa ng mga proyekto na kung saan pwedeng panggalingan ng korupsyon sa ating bansa? Ganon. Kasi kung yung meeting nyo na yan, ginagawa nyo sa mga nakalipas na panahon, ang naging resulta ng meeting na yan, ang lantarang pagnanakaw ng mga kaalyado mo sa politika, Marcos Jr. Babayaran, paano nito, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So, after that, today, sir... Today, kaninang umaga, na-swear-in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa eh. Yun. Sa lagay na ho na yan, nagtatrabaho pa ho siya. Since 2022, hindi ho nagpahinga yung mamay na yan. Puro trabaho ginawa niya. Tingnan nyo nangyari sa ating bansa. Paano na lang pagka nagpahinga pa siya talaga? Diba? Hindi ho siya nagpapahinga. Tuloy-tuloy ho pagkatrabaho niya. Imagine niyo na lang pagka nagpahinga pa siya anong sasapitin ng bansang Pilipinas. Pero sa tingin ko kung sakali magpahinga to ng ano na talaga for good, di ba? Nag for good na to, lalong iigi ang kalagayan ng ating mga kababayan. Sa lagay na yan, ano pa ho siya, puspusan pa pagtatrabaho niya. Kaya ang gusto namin, mamahinga ka na eh. Magpahinga ka na, Brad. Pagod ka na. Sa tingin ko, sa sobrang pagtatrabaho mo, wala nang nagiging magandang resulta ang ginagawa mo. Mas maigi na pumunta ka na ng Ilocos Norte, magpa-rehab ka, magpahinga ka na ng tuluyan. Ibigay mo na kay BP Sara yan. Diba? Hindi ka na nakakatulong. Ito yung mga mga tao na akala nila laki na itutulong nila, di nila alam, nakakapamerwisyo na. Yan ang ginagawa mo sa sambayan ng Pilipino, Marcos Jr. Sa pagkaakala mo na tumutulong ka, hindi. Perwisyo ka na. Ang dami mo na perwisyong Pilipino. Diba? Mga bahay na nasira, mga lumubog na bahay, mga na walang buhay, kasalanan mo lahat yon dahil sa pagiging incompetent mo. Diba? Yung pera na dapat sana ay makakapagsalba sa kanila, idinideliver daw di umano sa bahay mo at bahay nitong si Martin Romualdez. Base mismo kay Saldico. Hindi ho kayo nakakatulong, nakakapamerwisyo na ho kayo. Please lang, kung maaari, mag-resign na ho kayo. Marcos Jr. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya.
But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. hindi, pero tama yan. He should recuse himself. Anak ng toko, alangan naman na sasali pa siya. Kaya sa inyo na nga galing ang impeachment, sa pamilya nyo na nga galing. Tapos siya, sasali pa siya sa impeachment. Anong kalokohan yun? Masyado na siya kayong mapaghahalata nun. Kasama sa ano yan, sa playbook yan. Pahain tayo impeachment, Sandro, alis ka dyan. Anak ng toko, hindi naman independent si Sandro. Extension yan na Malacanang sa House of Representatives. Huwag tayo maglokohan dito. Kung anong gusto mong mangyari sa House, wala nang wala nang Adrian Bersamin, wala na. Sandro Marcos, rekta, anak na ng presidente. Anong gusto mangyari ng Malacanang? Yun ang gagawin ni Sandro Marcos dyan sa House of Representatives. Hawak ho talaga ngayong mga panahon na to ng Malacanang, yung House of Representatives at Senado. Pero sa lalong madaling panahon, wag ho kayong mag-alala mga kababayan. Malapit nang matapos yung pagiging pagdodomina nitong mga magnanakaw na mga adik na to, na mga siraulo sa pamahalaan. Patapos na ho ang administrasyon. Kaya itong mga dilaw, meron na ho silang sariling galaw ngayong mga panahon na to. Si Risa Hontiveros, Trillanes, Kiko Pangilinan. Meron na silang sariling galaw ngayon. Medyo humihiwalay na sila dito sa administrasyon. At sa lalong madaling panahon, sa tingin ho natin, kakagatin na ho nila itong si Marcos Jr. Hindi ho tayo magtataka kung mangyayari yan. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Don't worry. At yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Ang sakit no, ang sakit na yung tipong ano ka na, yung presidente ka, alam mo na maraming nagdarasal na sana magurgur ka na. Hindi naman kami nagiging excited. It comes naturally ka nga. Huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo aabot dyan. Pero sa ginawa mong pag-aabuso sa katawan mo, aba, hindi kami magtataka kung malapit na mangyari yan. Di ba? Siguro, yun ang tinatawag nilang, panahon na, yun na talaga yung panahon na may babalik na sa tamang landas ang ating bayan kung sakaling mangyari man yan. Hindi ko tayo magtataka kung mangyari yan sa lalong madaling panahon. Sa payat mo na yan, anak ng toko, parang dalawang bahing ka na lang, tapos ka na eh. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, Nagtatrabaho sila pero walang nangyayari. Yun ang problema. May problema, Brad. Trabaho kayo ng trabaho pero lumalala ang korupsyon, lumalala ang gutom, lumalala ang pagkawalang trabaho. Ano ang pinagtatrabahuan nyo, Aber? Baka sinasabing tinatrabaho nitong bangag na to, yung kung paano kikita ang kanilang pamilya. Doon, malaki yung problema natin dyan, mga kababayan. Diba? Malaki yung problema natin dyan kung yun ang kanilang pinagtatrabahuan. Pero base sa ating nakikita, hindi ho sila nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Nagtatrabaho yung pamilya na yan, sa tingin natin kung paano sila magkakamal ng yaman bago sila bumaba dyan sa Malacanang. Yun ang ating nakikita dito. Kasi kung tatrabaho talaga sila para sa ating mga kababayan, ba't walang nangyayari? Di ba? Dinatnan nyo ang pamahalaan, kumbaga sa sasakyan. Dinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaayos niya eh. Pinalitan niya ng gulong, pinapinturahan niya, pinaayos niya yung makina. Hindi pa ganun kaganda yung loob niyan. Hindi pa ganun kaganda yung panglabas niyan. Pero importante, yung mga vital parts, inaayos na. Diba? Yung makina, pina-overhaul. Kahit pa inuumpisahan ng ino-overhaul. Yung gulong, yung mga transport system natin, yung subway, naumpisahan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anak ng tokwa, nung pumasok itong bangag na to, pinagtatanggal niya, tinanggalan niya ng gulong, yung makina kung ano-anong pinagkakalikot. Kaya ngayon yan, kakarag-karag na naman ang Pilipinas. Panahon ni Tatay Digong ho, inaayos na yan ha. Karamihan ng mga high-impact infrastructure project, wala akong naumpisahan sa administrasyon na to. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, subway, yung mga binuhay na mga dating daanan ng tren, mga bagong na tren. Diba? Inayos na ho lahat yan. Pinapaganda ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso nung pumasok tong bangag na to, anak ng tokwa, naganda hindot-hindot na naman.
Kaya ngayon, alam na ho natin mga kababayan, pagka pumasok si VP Sara, wag na ho natin siya bitawan. Wag na ho natin bitawan yung mga individual na kung saan talaga makakapagbigay ng ginhawa sa sambayanan. Pero itong mga Marcos na to, hindi ho sila yung mga taong hinahanap na sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. At hindi din ho yung mga dilawan. So, marami pong suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda yung kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa kanila. Yan ang problema. Pinifeed ka nila ng hindi makatotohanang datos. Ang ating mga kababayan, karamihan, pinagdarasal na matigok ka na. Real talk ha. Pinagdarasal yan ng ating mga kababayan. Pasalamat ka nga kay PH Update. Isa ako sa mga kumukontra dyan sa pagdarasal nila na yan eh. Karamihan ng mga Pilipino gusto nila matigok ka na, magurgur ka na. Matapos na ang napakasalimuot mong buhay. Anak ng tokwa. Di ba? Yun ang gusto ng mga kababayan natin. Pero ang ifinifeed sa'yo ng mga tauhan mo sa Malacanang, hindi yun ang totoong nangyayari sa social media, sa realidad, sa kalsada, di ba? Sa mga nag-uumpukan sa kali, hindi yan ang realidad. Hindi nila pinagdarasal yung mabilis ang paggaling mo. Ang pinagdarasal nila mapalitan ka na ni Bibi Sara. Masakit mang isipin, pero yun ang nakikita natin sa social media. Kasi kung hindi naman yun, ba't hindi yung totoo ang sasabihin ko? Kung nakikita ko naman pala talaga na mahal siya ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi yun ang sasabihin ko? Kaso iba ho yung nakikita natin eh. Diba kahit puntahan na natin yung mga taga-mainstream media, kayo na umusga mga kababayan. Punta ho kayo doon sa mga News 5, TV5, ABS-CBN. Basahin nyo ho yung mga komento kaugnay sa kalusugan ni Marcos Jr. Kasi doon walang bias doon eh. Malamang sa malamang, bias pa nga yun kasi ang mainstream media kasama yun sa payroll ng Malacanang, di ba? Makakakita tayo ng bias doon eh. Diba? Pero kahit doon sa mga mainstream media ay pinagtatanggol na itong si Marcos Jr., makikita pa na natin mga komento na pinagdarasal na magurgur na yung mama na yan. Dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Right, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan Ayan ako. Hello po. Ang landi ni Auntie Claire. Ante, kala mo hindi ka namin napapansin yung mga yung galaw mo, ang harot mo, ante. Hindi to AI. Kung di talaga AI yan, mag-kiss nga kayong dalawa. Sige nga. Grabe, si Auntie Claire na lang nananaba sa kanila. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Si Auntie Claire na lang ang nananaba. Lahat ng linamnam ni Marcos Jr. ay kinuha lahat ni Auntie Claire. Hindi Wow, po AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Paano ka ba naman mangangayaya at anak ng tokwa? Sing ginagawa mong pagpapakatuta dyan, yung pinapakain lang sa yung buto-buto, talagang napakarami. Namayo ako dahil nga puro sa... Ang bading ng tiklir ng plastic ng tawa niya, no? Alam niya naman na bangag yung presidente na yan, pero yung tawa niya, akala mo talaga na concern siya. About for 3 days. Yung problema, pagka yung, alimbawa kayo ay presidente, yung BBS-an kayo ng ganyan, ng mga nakapaligid sa inyo. Kay VP Sara, hindi pwede yan. Pag naging presidente si VP Sara, patapos lalapitan mo siya, patawa-tawa ka ng ganyan. Baka dagukan ka nun. Hindi pwede kay VP Sara yan. Pero dahil nga itong sila Auntie Claire, ano na ho nila yan? Kumbaga talagang yan ang forte nila, mambola, yung magpa-cute, magpatwitam sa mga nakakausap nila. Yan ang nagiging resulta. Pero base sa akin bilang ng maliligayang araw ng mga siraulo sa pamahalaan. 3 days. Pero saka, sir. Kaya naginip na nga ako ng steak. Perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fish balls, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi kahapon yung... Di ba? Yan pambobola na ganyan, isa yan sa mga nakakapagpapahama kay Marcos Jr. Yung pag-feed sa kanya, dito pa lang sa isang interview na to, nakita na natin kung paano siya lokohin ng kanyang mga nakapaligid sa kanya. Una, ang dami daw concern sa kanya. Hindi pinifeed na napakarami na nananalangin na sana magurguma siya. Di ba? Yung tipong the way na magsalita itong si Auntie Claire,
kitang-kita natin na talagang yung pambubola niya kay Marcos Jr. kitang-kita. Di ba? Yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Hindi AI. Kami naman masaya na hindi AI yan. Pero kung talagang hindi AI yan, dapat maghalikan kayo. Gusto namin makita na magbagang to bagang kayo, di ba? O mag-gums to gums kayong dalaw ng parehas naman kayong bangag, di ba? Ito, rekta ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Ito, malupit itong sumalansan ito. Kaugnay ho ito sa ginagawang pagsira ni Tariela o patuloy na pagsira ni Tariela sa napaka-fragile na relationship ng Pilipinas at China. Di ko tayo pabor dyan, mga kababayan. Na kahit na ano pang itag ang gawin nyo sa akin o kung ano pa man yan, wala ko tayong pakialam dyan. Ang atin ho dito, lahat ng bansang nakadikit ngayon sa China, ang ganda ng ekonomiya nila. Wala na akong argumento na dapat pang sabihin dyan. Kaya ano natin si Atty. Vic Rodriguez sa sumalansan kaugnay dyan sa mga issue na yan. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahina lang audio. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa man po kayong bahagi ng mundo. At magandang araw sa lahat ng Pilipino na hahabol mamaya sa aking replay. Mabilisan at maiksi lamang po ito sapagkat napakahalaga ng ating pong topic ngayon. Andito po ako sa Hong Kong, yung Special Administrative Region ng China. At alam ko na napakainit ng usapin yung mga naging maanghang na pahayag ng ilang senador na pagka sila ay nabatikos at sila ay nakritik ng mga lehitimong kritiko, ang kanila pong default, bayaran daw po ng China yung mga bumabatikos sa kanila. Bakit po ganoon kasimple ang kanilang pananaw? Kaya po yung ating pamagat ngayong araw ay isipin ang mga OFWs sapagkat umiinit yung usapin dyan, yung palitan ng maanghang na salita. Alam mo ninyo, yung biglang may nag-post po kasing isang senador na nagkalat daw ngayon yung mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED. Matapos daw yung talumpati niya na kontra sa pambabastos ng China Embassy. Alam mo ninyo, ang chief architect o yung pinulong arkitekto ng ating foreign policy ay walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Lahat po tayo spectator lamang, bagamat sila ay senador, pero sana bago magsalita ay isipin muna yung kapakanan ng napakaraming overseas Filipino workers na may kaugnayan sa bansang China. Kagaya po dito sa Hong Kong, ngayon po sa Hong Kong, meron tayong around 140,000 Filipino overseas workers dito sa Hong Kong. Yung 140,000 pong yan, hindi po yan dyan natitigil. Meron pong pamilya yan. May umaasa at may mga mahal sa buhay yan. Pag hindi tayo naging mas huminahon dito sa ating mga pakikipag-ugnayan sa ating foreign relation sa bansang China, nanganganib po yung kanilang empleyo dito sa Hong Kong. Naririto po ako ngayon upon the invitation of some Filipinos and yung mga miyembro ng Hakbang ng Maisog, ating pong hinarap yung ilan nating leaders. At yun nga, nagpapa-update po sila. Kahit dito mismo, sa airport, napakaraming nagtatrabahong Pilipino. Nakakalima na ho yata yung kumaway, yung iba lumapit at sinabing bahagi rin sila ng Maisog, Hakbang ng Maisog. Kanya minarapat kong mag-live upang ituwid yung maling konteksto ng pakikipagpalitan ng maanghang na salita laban sa bansang China. Kagaya ko ho, hindi nakakagulat kung ako ay babansagang bayaran ng China o troll ako sa social media ng China. Hindi natin ganun dapat kasi pasimplihin ang usapin. For a brief rundown, sa Macau, yung mga kababayan po natin sa Macau meron mahigit kumulang 33,000 Pilipino ang nagtatrabaho dyan. Ito po yung mga resident workers. Sa Macau tayo po yung largest non-Chinese nationality group. I hope you can hear me. Medyo bumubulong po tayo at marami tayong katabi.
At yung bilang natin, bilang largest non-Chinese nationality group sa Macau, nagtatrabaho po o employo po tayo sa hospitality, sa mga hotels, sa gaming, sa construction, at yung ating mga domestic helpers dyan sa Macau. Alam po ninyo, walang mataas, walang mababang trabaho. Basta't huwag natin gagayahin yung mga senador at Correct. kongresista at yung mga member ng executive department na paldo-paldo dahil ninanakaw Mga yung ating magnanakaw. convoys. Pagdating naman po sa Hong Kong, kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, around 140,000 Filipinos ang employed bilang overseas Filipino workers dito po sa Hong Kong. Huwag po tayong pumirmi lang o huminto dyan sa dalawang lugar. Meron pa po sa mainland. Around 2,500 po ang nasa Beijing, mostly professionals. Sa Guangzhou, meron po tayong almost 4,700 overseas Filipino workers. Sa Shanghai, meron po tayong around 4,300 Filipino workers. At sa Xiamen, meron po tayong halos 8,000 Pilipino na Grabe. nagtatrabaho diyan sa Xiamen. Ano po yung importansya nito? Pag hindi po kumalma o hindi po naging kalmado yung ating mga pambansang leaders, tinagurian pa namang leaders, namimiligro po ang empleyo at status ng ating mga kababayan. Ngayon, pagka gumawa ng isang marahas na hakbang ang China o pulisiya, kagaya ng pagpapabawal o pagbabawal sa pag-empleyo ng mga Pilipino sa bansang China, sa Macau, sa Hong Kong, sa Beijing, sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, papakainin nyo kaya kayong mga senador at lalong-lalo na yung mahiling magsalitang taga-Coast Guard, kaya mo kayang pakainin itong mga nagtatrabaho dito sa teritoryo ng China? Paano yung kanilang pamilya? Paano yung mga anak nilang nag-aaral? Tsaka ano ho yun, yung tipong siyempre mga patriotic yung mga yan, mga taga-China eh. Nakikita nila yung kasambahay nila Pilipino, yung trabahante nila Pilipino. Tapos yung tagapagsalita ng Coast Guard na to ganun na lang bastusin yung kanilang leader, 'di ba? Hindi ho di ho magugustuhan yun nung mga boss nung ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa buhay diyan sa mga bansang nabanggit na yan, itong si Attorney Vic Rodriguez. Paano yung mga bahay na naka-amortize at hinuhulog-hulugan pa tuwing buwan? Paano yung mga gamit kagaya ng sasakyan o motorsiklong pantrabaho na hinuhulugan pa rin pag sila'y nawalan ng trabaho? China does not need to fire a single weapon to declare even an economic war against the Philippines. Gawin lang ng kanilang bansa, wag naman. Pagbawal ang deployment ng Filipino workers, professionals sa lahat ng teritoryo ng China dahil sa hindi mapigil na pag-iinsultuhan at maanghang na palitan ng salita. Paano yung ating mga kababayan? Papakainin niyo ba? Yung pinagbibintangan niya pag siya'y na-critic na pro-China, siya pro-American eh. Kaya ba niyang pakainin yung pamilya ng mga OFWs na magugutom? Pag-isip ka naman, dahan-dahan, para ka rin yung taga-Coast Guard. Alam ho ninyo, yung taga-Coast Guard, laging nagsasalita ng kung ano-ano. Laban sa China, laban sa pinuno ng China. Alam ho ninyo, that is already bordering, if not yet, falling squarely into the violation of Article 118 of the Revised Penal Code. Ano po yan? Yung inciting to war. Total mahilig naman sa inciting to sedition o sa inciting itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi nila kastigurin itong taga-Coast Guard? At sabihan na dahan-dahan lang maging marahan ka, promeno ka naman diyan sa mga salita mo. Because you are already committing
a violation of Article 118 of the Revised Penal Code, which is inciting to war. Ano? At linalagay mo sa peligro yung buhay ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa bansang China, sa Hong Kong, sa Macau, binanggit ko, Xiamen, Guangzhou, Shanghai, at sa mainland, sa Beijing. Dapat ito ay isipin nila. Hindi ito pwedeng para nating yung poking the bear, yung tinutusok-tusok mo yung mata ng bear. Paano kung habulin ka ng bear? Kaya mo ba yung mano-mano? Di nga natin kaya eh. And to think, ang China ho, ang number 1 trading partner natin pagdating sa mga imported goods. Number 1 po ang source ng imported goods natin, China. Hindi tayo dapat maging marahas, hindi tayo dapat maging asal. Alam mo ninyo, pagka sila binabatikos, automatic pro-China ka eh. Pagka sila binabatikos, automatic nasa payroll ka ng China eh. Paano naman sila? Nasa payroll ba kayo ng Amerikano? Huwag mo yung kakalimutan na ang number 1 source of imported products natin mga Pilipino ay ang bansang China. Bansang China. At hindi pwedeng biru-biruin ito. Yung nagsasalita na padalos-dalos at talaga naman hindi iniisip yung kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino, sana ho insipin, ano pa binigay sa atin ng Amerika? If you are pro-America, hindi ba tinatawan tayo ng 19% na taripa sa lahat ng produkto at gawang Pilipino na papasok sa Estados Unidos? Anong kapalit? Lahat ng produktong galing Estados Unidos, walang taripa, zero tariff. So dapat maging marahan. Hayaan natin ang Executive Department, hayaan natin ang Department of Foreign Affairs natin to deal with itong mga seemingly may konting friction o meron konting kiskisan o meron konting hindi pagkakaunawaan between our nation and a foreign nation. Hindi ho dapat makisawsaw ang mga politiko rito. Politiko, yung mga senador, politiko naman yan. Iwan natin ito doon sa mga equipped, may training, mayroong malalim na pang-unawa sa diplomatic relations. Yung mga professional na kawani ng Department of Foreign Affairs. Yung nagsasalita na nagbibigay ng talumpati na pinupuna at binabalaan ng bansang China, tiba-tiba daw tumatanggap ng tupad sa China troll farms. Alam na this, bobo ho ito eh. Hindi ba? Ito ho, galit ito sa mga overseas Filipino workers. Yung nagsasalita ng ganito, China tupad para sa trolls. Traidor at umuupak sa Pilipinas, ayuda down payment. Anong traidor? Are we at war? Para sabihin nagtatraidor? Yung nagsasalita ho nito, yung traidor sa kapwa niya Pilipino, lalong-lalo na sa overseas Filipino workers. And I encourage the families and the overseas Filipino workers, kayo ho mismo, kayo ho ay gumawa ng isang matibay at matapang na pahayag at posisyon laban dito sa ganitong pag-aasal ng isang senador. At hindi ho dapat palagpasin ito dahil hindi po ito usapin trolls ng China o trolls ng US. Hindi po, pinapasimple lang ho nilang, malalim po ang ating problema rito at malawak po yung implikasyon nito. Hindi ba? We should remain yung cordiality, yung pagiging diplomatiko sa isang bansa na kung saan they are playing host to hundreds of thousands of Filipinos working there sa factories, professionals, domestic helpers, sa kung saan-saan pa. Dapat maging marahan, dapat maging responsable. Hindi yung mga salitang alam na this. Anong alam na this? Wala kang alam. Hindi mo alam this. Kung bakit ka nagkakaganyan
ako, inaanyayahan ko yung ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung inyong pamilya, yung inyong mga anak, kondinahin ninyo yung ganitong pangduduro sa bansang China. Hindi dahil we are willing to surrender even a very, very small portion of our national territory. No, never and over our dead bodies. But hindi rin ganito dapat ang makipag-ugnayan sa isang bansa. Uulitin ko na siya ay isang host sa ating mga kababayan. Mag-iingat po dapat sila maging responsable at huwag naman maging matabil yung bibig. At pagka ikay nababatikos, huwag ka namang balat sibuyas, kakapal-kapal naman ng mukat balat mo talaga. Bakit nag-arti-arti ka? Hindi ba? Hindi natin pwedeng palagpasin to because I'm taking up this fight on behalf of the overseas Filipino workers. Nagpakalayo-layo na nga yung mga kababayan natin dahil walang maibigay na magandang trabaho ang ating pamahalaan. Dahil sa lahat sa pagkakataon makapagtrabaho ng marangal sa ating bansa, tapos gaganyanin mo pa. Hindi nila iniisip yung implikasyon nito sa employment sa estado ng ating mga kababayan. Ulitin ko para maintindihan yung magnitude ng ganitong irresponsable, parang batang mga pahayag. Sa Hong Kong, around 140,000 Filipinos ang nangyari rito. Sa Macau, around 32,000 Filipinos deployed sa hospitality industry, sa gaming, sa constructions, domestic helpers. Sa Beijing, meron po tayong update nyo na lang around 2,500. Sa Guangzhou, 4,700. Shanghai, around 4,400. At sa Xiamen, halos 8,000. Yung ating pong mga Pilipino nagtatrabaho at empleyado riyan. Meron pong ginawang hakbang. Salungat po ito sa ginawang hakbang recently ni Bongbong Marcos. And alam mo ninyo, bagamat ako'y kritiko ni Bongbong Marcos, meron siyang ginawa, although belatedly, sapagkat naubos na po yung turismo natin, inaprubahan na uli ng Executive Department through the Office of the President yung visa-free entry ng mga turistang Chino sa ating bansa. 14 days. Parang tayong Pilipino, pag pumasok po tayo sa Hong Kong, pero visa-free din for 14 days. So yung meron pong reciprocity. Bakit ko sinasabing tama yun? Alam mo ninyo, the only thing that's keeping our economy afloat sa ngayon, dalawang bagay. Yung mga kinikita po ng BPO, dolyares po kasi naiaambag nun BPO at saka yung remittance ng mga overseas Filipino workers. Ito pong dalawa combined, mga 74 to 80 billion more or less in dollars po ang contribution nito sa ating ekonomiya. Meron po sanang pangatlong driver of the economy. Ito po yung turismo. Pero sadsad niya po yung ating turismo. Sa buong Southeast Asia, kulelat na po tayo. Bakit? Nag-alisan po yung mga Koreano Yung South Korea, for some reason, hindi na po, they don't find our country attractive anymore. Bakit? Ang daming krimen, hindi ba? Yung iba nakukuha sa CCTV. Kawawa rin yung mga Koreano sa bansa natin Pangalawa, yung mga Chino, hindi na ho ini-encourage ng kanilang gobyerno ng China, na mag-i-consider ang Pilipinas bilang travel or vacation destination ng kanilang mga nationality. Bakit? Kasi nga ho yung umiinit na mga rhetoric, yung mga basag-ulong pananalita. Ngayon, natauhan siguro si BBM, kaya ibinalik niya yung visa-free entry for 14 days. Tama po yun. Ako'y kritiko ni Bongbong hanggang ngayon. Yan ang ulo ng korupsyon sa ating bansa Pero may ginawa siyang tama, yung may bigay ng visa-free entry, 14 days. Subalit, ano ang ginagawa ng mga kasamahan niya sa executive at sa Senado? Itong senador na sensitive
pagbabalat sibuyas, kakapal-kapal naman ng mukha at balat nito. Hindi bagay ano ito eh. Hindi ho bagay ito. Tawagin niya yung mga pumupuna sa kanya na traitor. I do not feel alluded to, but I feel for our overseas Filipino workers. Dapat po kayong magsalita. I encourage you, lahat ng overseas Filipino workers, hindi lamang yung nasa China. Meron naman tayong mga organisasyon iba't iba at meron tayong mga multi-linkages. Kaya gumawa kayo ng isang matibay na posisyon laban sa mga ganitong uri ng hakbang at pahayag ng ating mga national leaders sapagkat nalalagay kayo sa peligro. Ulitin ko, yung Article 118 of the Revised Penal Code, inciting to war or giving motives for reprisal. Ano po yun? Unang-una, yung mga salita po na nagpo-provoke o maaring makapagbigay ng isang marahas na hakbang mula doon sa isang bansang pinatutukuyan. Ano? Yung at maaari pong mag-expose o maglantad sa inyo, aking mga minamahal na overseas Filipino workers, sa mga paano kung magkasundo ang mga Chino, kagaya dito sa Hong Kong, magkaroon ng discrimination. Wag naman. At mukhang hindi naman nagagawin dahil maganda ang relasyon ng ating mga kababayan nagtatrabaho rito at yung mga Chino. Pero paano kung magkaroon ng diskriminasyon? Saktan yung ating mga kababayan dahil hindi magantihan yung mga irresponsable nagbibigay ng mga maaanghang na pahayag. Ang gantihan yung mga kababayan natin, yung kanilang ari-arian, yung kanilang mga trabaho. Kaya na ba silang pakainin? Wala naman silang, hindi ho sila mabubuhay sa tupad. Hindi ho sila mabubuhay sa akap. Hindi ho sila mabubuhay sa AIX na korupsyon ninyo, mga senador at congressman. Hindi po sila mabubuhay sa 4Ps. Hindi po sila kagaya nung nagbabalat sibuyas pero napakakapal ng mukha at napakakapal ng balat. Walang hiya po ito para hindi isipin ng kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Yung mga overseas Filipino workers, especially in China at lahat ng probinsya ng China, dapat maging marahan, dapat maging responsable. Kawawa po yung ating mga kababayan. I've talked to them, I've spoke to them, many of them here in Hong Kong, and they're fearful. Kasi nga, paano kung magkaroon ng discrimination? Paano kung magkaroon ng isang polisiya ang China o yung dito po sa Hong Kong o yung sa Macau, pagbawal na ang deployment at employment ng mga Pilipino? Malabo po yun dahil magagaling ng Pilipino talaga. Pati sa English magagaling. Pero hindi po imposible. Malayo pang mangyari sa ngayon, pero hindi po imposible. Correct. Kanya nga po yung isang taga-Coast Guard na ubod ng tapang, hindi niya inisip paano soldado siya ng gobyerno Hanggat sumisweldo siya, hanggat empleyado siya ng gobyerno, hindi niya iniisip Diba, hindi niya iniisip yung kapakanan nung walang natatanggap sa gobyerno. Kayo pa nga ho ang tumutulong sa gobyerno Diba, kayo pa ang tumutulong sa gobyerno sa pamamagitan ng remittance sa pinapadala ho ninyo. Isa ka sa ating ipinaglalaban na hindi dapat yung mga maanghang at wala na hong responsibilidad ng mga pahayag yan Si Kitty Esconde, watching also from Hong Kong. Maraming salamat. At dami rito taga Hong Kong. Maraming salamat kasama natin So ito yung maganda rito, hindi lang yung mga kababayan nating taga Hong Kong. Itong usapin pong ito lahat po ng teritoryo kung saan may Pilipino, dapat po ay mag-usap-usap kayo at gumawa ng isang malakas na paninindigan at pahayag na hindi kayo sang-ayon dito sa mga nagtatapang-tapangan in the halls of the Senate. Paano kayo? Hindi naman kayo maasa sa ayuda, hindi kayo maasa sa AKAP, hindi kayo maasa sa AIX, hindi kayo maasa sa tupad, hindi kayo umaasa sa amot ng mga kurakot na senador at congressman.
Ulitin ko ha, kaya ho kayo nagpakalayo-layo dahil walang oportunidad sa ating sariling bansa kagaya ng oportunidad na nakita ninyo kung nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Hindi madali maging overseas Filipino worker. Iiwan mo ang pamilya mo. Marami riyan, sanggol pa lamang o nasa murang edad pa lamang yung mga anak, lilisanin na para lamang mayroong maipakain sa kanyang pamilya. Marami po sumasakay ng barko. Marami na rin pong malulungkot na istorya. Nagkawatak-watak ang pamilya, nasira ang pamilya. Hindi po yung kapuri-puri o hindi po yung kahanga-hanga. Ito po yung mga sakripisyo na ginagawa ng ating mga OFWs. Kaya dapat pahalagahan ang kapakanan ng bawat Pilipinong manggagawa saan man po kayong panig ng mundo. But in this case, for our live episode today, specifically and especially for the many Filipinos working kahit ano pa pong trabaho ninyo in China territories, sa Hong Kong, sa Macau, sa Beijing, sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen at sa Shanghai. Ano, dapat kayong protektahan. Correct. Yung mga sinasabing, yung mga kritiko ng ating mga national leaders pa namang tinuringan, ano, pag sila ay napupuna o mababatikos, ang dali ho nilang magsabi na pro-China, nakatanggap ng tupad sa China. Ang kapal na mukha ng taong ito. Pag nababatikos, balat sibuyas, napakakapal naman ng mukha mo. Ang kapal din ng balat mo. Hindi mo na inisip at patuloy mong isinasangkalang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya po, sana pag meron po tayong meron po tayong susundan po natin itong live na ito. Mabilisan lang po yan. At alam naman ninyo, maraming mga nagmamarunong. Kaya po, I am calling on all overseas Filipino workers. I am calling on all the family, friends of overseas Filipino workers. Maging maingay po tayo sa social media. Proteksyonan natin ang kapakanan ng ating mga OFWs saan man po sila nagtatrabaho. Huwag natin pahintulong. Ninanakaw na nga po yung budget natin sa ilalim ng Marcos Jr. Administration Trilyon piso ang kanilang ninanakaw. Ang dami na nga humatay dahil sa baha. Dahil po ninakaw nila yung pondo para sa flood control. Pati ba naman itong mga nagtatrabaho ng marangal, nagpakalayo-layo sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, umalis ng Pilipinas, sasangkalang niyo pa rin, hayaan natin ang mga diplomat dyan sa Department of Foreign Affairs to deal with a highly volatile and highly contentious issue kagaya ng ating patuloy na umiinit na relasyon sa bansang China. Umiinit in the wrong way. Kawawa ho yung ating mga kababayan. Isipin po ninyo sila. Ngayon na nga mga kababayan, nasa ano ho tayo, nasa 29-minute mark ho tayo ng video na to ni Atty. Vic Rodriguez. Punta lang ho kayo dyan sa Tinig Maisog para sa kabuuan ng video na yan at mag-subscribe na rin ho kayo para lagi ho kayong updated sa mga upload nitong si Atty. Vic Rodriguez. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat ng Pilipinas. Saludo. Maisog.